Praise God. So tunay po na sa ating Panginoon palaging mayroong kalayaan. Bilang mananampalataya, patuloy tayong makinig sa banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Praise God. So, patuloy po tayong mapagpala ng salita ng Panginoon. Okay, sa umagang ito. Ayon po dito sa John chapter 3, verses 1 John chapter 3 ng ating pag-aaral. Noong last Sunday, atin pong napag-aralan na ang mga katotohanan po mula po sa aklat po ng John. So, ngayon naman pong umaga, makita din natin ang katotohanan patungkol sa kabanalan ng Panginoong Hesus na mayroong kinalaman sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan, the true hope of Christ's coming is purifying hope. Pag-asa na pinagkakaloob ng Panginoon sa ating mga manampalataya. At habang tayo'y nag-aantay sa Kanyang muling pagbabalik, napakahalagang maunawaan natin ang kalagayan natin. So, naniniwala tayo na si Jesus ay muling magbabalik ka. Sabi po ng talata, na 1 John chapter 3, verses 3 and chapter 3, 1 John chapter 3, verses 2 to 3, sabi ng talata sa Tagalog version, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Purihin po ang Panginoon. So the true hope of Christ's coming is a purifying hope. So sa ating kapanahunan, marami tayong mapapansin sa church. Halos nakikipag-compromise sa daigdig, sa gawa ng daigdig. So tinawag tayo ng Panginoon sa kabanalan. Tinawag niya tayo sa kalinisan. Mapapansin natin sa panahon natin ngayon, ewan ko kung maging sa inyo, pansin ang ganitong bagay na para bang nagaganap yung mga pangyayari sa ating kapanahunan na parang normal. No? Ano ang mga bagay na ito? So napakarami. At magbibigay lamang po ako ng mga ilang halimbawa sa atin. No? Halimbawa, parang normal na lamang yung romantic and sexual relationship ng unmarried. Okay? Kapag ka nagkasundo na magsama, sila'y magsasama sa isang bahay na walang sakramento ng kasal. Mga magkasintahang Kristiyano na para bang normal yung romantic activity which is na dapat mayroong kabanalan at nakapreserve lamang within the band of marriage. So, kung papasilin niyo po, no? Sa panahon natin ngayon, ito ay parang normal. Ngunit, ang salita ng Diyos ay mayroong pamantayan pagdating sa kabanalan. Gayon din po ang mga same-sex relationship, same-sex marriage, no? Na parang normal. May mga iba na umaalis sa kanilang church, maglilipat sa ibang church, sapagkat parang hinahayaan lang sila sa ganong
ganong uri ng relationship ng same-sex marriage. Sabi ng Hebrews 13 verse 4, marriage is honorable among all, and the veiled undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. So, kung papansinin po natin, mahalaga kay Lord. Actually, napakarami pa tayo mapapansin. So, bakit pagdating dito, masyado natin binibigyan ng pansin sapagkat napaka-contemporary ng issue ito sa ating pong kapanahonan, nagaganap sa panahon po natin ngayon. Eh, kung meron man tayo mga kapatid na nandoon sa ganoong uri ng kalagayan ng buhay, nandoon naman yung ating hamon na ayusin yung marriage, ayusin yung relationship. Kung wala naman talagang plano for marriage, itigil na, ihinto na yung pakikipagrelasyon. So, kumbaga, napakahalagang makita natin bakit po sa kadahilanan na yung relationship ng Diyos sa mga mananampalataya, unang-una, yung relationship niya sa mga Israelita sa Old Testament, ay parang mayroong kinalaman sa adultery, no, ng mga Israelita, sapagkat sumasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan, maliban kay Yahweh, na si Yahweh lang dapat ang kanilang paglilingkuran at wala ng iba. So, yung picture ng marriage ay merong kinalaman din sa picture ng marriage ni Jesus sa kanyang iglesia. Darating ang araw kapag bumalik si Kristo, may magkakaroon ng asalan. Yun ay picture ng marriage, yung pagbabalik muli ni Jesus. No? Kaya palaging binibigyang pansin ng salita ng Diyos yung ganitong bagay pagdating sa morality ng marriage. Okay? So, napakarami pa. Okay, bigay po tayo ng napakagandang halimbawa. Sabi natin, bukas eleksyon na. Mamayang gabi, ano ho mangyayari? Karanapan. No? May mga nag-aabang ng mga mamimili ng boto. No, tinak ba normal lang tuwing eleksyon? May batas naman. So, sino ho bang tagapagpatupad ng batas? Kung hindi na magawa, tayo mananampalataya ang dapat na magliwanag. Sa ganitong mga panahon, makita nila yung ating liwanag. Hindi yung, ikaw yung Kristiyano, ikaw pa yung mag-leader-leader, ikaw yung tatanggap ng pera, at ikaw pa yung mamumulbod sa kapwa mananampalataya. Mga kapatid, makita natin ang katotohanan ito sa panahon natin ngayon. Sino magliliwanag? Hindi ang daigdig, kundi tayo. Mapapansin din po natin, mga anak minsan suwail sa magulang. Mga magulang minsan hindi nagiging magulang sa mga anak. Lahat ng ito makikita sa ating kapanahunan. Sa umagang ito, tinatalakay ng ating talata ang nakamamatay na karamdaman ng modern church. Ipinapakita ng ating talata kung paano mabuhay na mayroong kabanalan ang mga mananampalataya habang hinihintay ang Panginoon. Hindi ho tayo once saved, always saved. Tinanggap ko kahapon at ngayon, balik ako sa dating buhay, okay lang sapagkat tinanggap ko na si Lord. Hindi ho tayo ganoon. Kundi once na naligtas ka, ang kaligtasan mo ay pinagtitibay ng pamumuhay na mayroong kabanalan. Ito yung dapat na makita po sa atin. Amen po. So, habang inaantay natin si Jesus, ano ho ba ang ating ginagawa? Unawain mo natin ang ganitong katotohanan. Understanding our present position as children of God and our future hope is being like Jesus when He comes will motivate us to grow in holiness now. No? Ang pagkaunawa sa kalagayan natin bilang pinaging anak at maging sa susunod, no, o pag-asa natin sa inaharap, ang maging kahalintulad ni Kristo ang siyang mag-motivate sa atin upang lumago sa kabanalan. So progressive yung kabanalan ng mga mananampalataya. Yung ating pinag-aralan last Sunday
ay mayroong kinalaman pa din sa ating pag-aaralan ngayon. Yung dakilang pag-ibig ng Ama sa atin ay posibleng matatag na motivation upang mabuhay tayo na mayroong kabanalan. Sabi po ng isang writer, when you contemplate the staggering truth that God gave His own Son on the cross to forgive all your sins and to make you His own Son, it should compel you to be distinct from the world and to grow in holiness. Yung makita mo daw ang iyong sarili na ikaw ay pinaging anak ng Diyos, pinatawad dahil sa ihinandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang maaaring maging dahilan upang lumago ka sa kabanalan. Na hindi ka na babalik-balik pa sa kung anumang nakaraan sa buhay mo. Pagkus magpatuloy na tayo sa kabanalan. Makita natin yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang problema, may mga panahon na kapag hindi ito naunawaan ng isang mananampalataya, may mga panahon na sinasabi niya na siya ay mananampalataya, ngunit nagpapatuloy sa buhay immoralidad. Nagpapatuloy sa buhay na minsan ang ginagawa niya kumakanlong sa mga talata ng Biblia, ngunit hindi makitaan ang kabanalan sa buhay. Mga kapatid, unawain natin ang ganitong katotohanan. Mayroon na tayong pinagkaiba sa daigdig. At dapat na makita ang pinagkaiba natin sa daigdig. Amen po. Magkaiba po ang tupa sa kambing. Kahit na baliktarin pa ang bagay na yan, magkaiba po. So, tayo ho'y pinaging anak ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon para sa kanyang kabanalan. So, kung nakita mo ang iyong sarili na ikaw ay pinaging anak ng Diyos, makikita mo rin sa iyong sarili ang pinagkaiba mo ngayon sa daigdig. The way na mag-isip sila, the way na gumawa sila, iba na ang iyong pamumuhay. Nung nakaraang gabi, may concert, sa bayan. So gusto ko lang makinig ng mga plataforma. Subalit nung time nang narinig ko na yung concert, sabi ko, tingnan ko nga, nung napansin kong halos iba, alam niyo, kung ikaw ay isang mananampalataya, iba na ang pakiramdam mo kapag ka nanonood ka. Kung ikaw ay isang mananampalataya, iba ang pakiramdam mo kapag ka nandun ka sa gitna ng mga taong nasa concert na yun. Kasi ibang uri ng kasayahan ang meron sila sa kasiyahan na meron ka bilang mananampalataya. Hindi naman, imposible naman, nandun ka sa concert na yun, sasabihin mo, parang nag-praise and worship lang naman ako dito, lumulundag, kumapalakpak. No? Hindi sumigaw ka ng hallelujah. Hindi mo maaaring gawin ang bagay na yun. Alam mo yung sarili mo, ramdam mo. So, umalis ako doon, pumunta ko doon sa kabila. Nung ang narinig ko, sabi niya, sinabi ni Jesus, sinabi ng magnanakaw sa kanan, kagurangnan, kahiraki ako. No? Sabi ko man ngayon sa Indo, pagtulo na ako niya ng kandidato, kahiraki manido ako. Ikaw ba ginamit niya pang salita ng Diyos? Ay, umalis na ho ako. Walang magandang maaaring pakinggan. So, ano yung gusto sabihin? Bilang mananampalataya, meron kang identity. At kapag kang spiritually buhay na buhay ka, iba ang pakiramdam mo kapag ka nasa daigdig ka. Mamumuhay ka talaga na mayroong kabanalan. Amen po. So, ngayon, tingnan po natin. Muling in-address ni Lolo John sa mga believers yung beloved. Okay? Beloved. Sabihin mo sa iyong katabi, beloved. Beloved talaga yung katabi mo.
at niremind niya ang ganitong katotohanan. Our present position is that we are children of God. Okay? Ang kasalukuyang kalagayan mo ngayon, ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Amen po. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay anak ng Diyos. So kung ikaw ay pinaging anak ng Diyos, mayroon ka ng pinagkaiba. Bakit po? Tinanggap ka na niya bilang anak, ngayon mamumuhay ka bilang anak ng Diyos habang nag-aantay sa muling pagbabalik ni Jesus. Kung makikita po natin ang kalagayan po natin sa kasalukuyan, bilang mga manampalataya na nag-aantay sa muling pagbabalik ni Jesus, no? Mapapansin po natin na marami ho ang mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit kinakailangan ang mga manampalataya mamuhay bilang kanyang pinaging anak. So, pinagdiinan ni Lolo dyan ang tunay nating katayuan. Sa kasalukuyan, dapat nating makita sa sarili, no? Dapat nating makita sa ating sarili na tayo po ay minamahal ng Ama. No? Love of the Father has bestowed on us. Ipinagkaloob, ibinigay. Hindi na, sabi natin nung last Sunday, yung pagmamahal ng Diyos, hindi mo ito pinagsikapan. No? Hindi ka gaya ng mga mangingibig. Para ibigin ka, gawin mo ang lahat. No? Ibigay mo yung lahat na pwede mong ibigay. No? Mula sa bulaklak ng rosas hanggang sa bulaklak ng natong, bigay mo sa Kanya para ibigin ka niya. Pero kailan hindi. Inibig ka ng Panginoon kahit na wala kang ginagawa. Nasa estado ng pagiging makasalanan, ngunit minahal ka ng Panginoon. Ibinigay niya kanyang anak, ibinigay niya kanyang pag-ibig sa atin. We should be called we should be called the children of God. No? Beloved. Yun yung tawag, yun yung kalagayan natin bilang mga pinaging anak. Na mahalagang pahalagahan natin ang ating katayuan ito. Mga kapatid, ito yung dapat na mag-dominate sa bawat aspeto ng ating buhay. And everything na gagawin natin, makikita mo yung sarili, oops, anak na ako ng Diyos. No? Mamayang gabi, oy, mayroon kang 5,000 dito. No? Oops, anak na ako ng Diyos. Napakahirap ko naman kung tatanggapin ko ang 5,000 na iyan. Napakayaman ng tatay ko sa langit. 5,000 lang kapalit. Matapos mong sabihin na 5,000 ang kapalit, sa kabila meron kumatok, another 5,000. Mukhang alam na alam ni Pastor ang takbo. So, unawain po natin, ano ang dapat na nagdodominate sa atin everyday? Nandoon yung pagmamahal ng Panginoon. No? Makita mo yung sariling mahal ka ng Diyos. So, nangangahulugan, hindi mo hahanapin ang anumang pag-ibig sa daigdig na tila ba yung pagmamahal ng daigdig ang pupuno sa buhay mo. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ang pupuno sa buhay mo. Amen. So, hindi mo na kinakailangan pa yung approval ng daigdig kung nakikita mo ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan pa na tanggapin ka ng daigdig. Hindi mo na kinakailangan pang mahalin ka ng daigdig. Na yun ang magiging kapunuan mo sa buhay. Kundi sapat na ang pag-ibig ng Ama na Kanyang ibinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Once na hinanap mo sa daigdig, ang pag-ibig na yan, ang approval sa daigdig, hahatakin ka ng daigdig patungo sa kamatayan. Walang buhay na nag-aantay. Ilalayo ka sa Diyos. Ilulubog ka sa kasalanan. Dapat na mag-dominate sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay, sa bawat araw, na tayo ay pinaging anak ng Diyos, tayo ay inibig ng Diyos. Nakikita mo ba sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos? Kapag may mga pagsubok, no, o pagtutuwid man, ikaw ba'y pumapasakop
sa kanya bilang anak. O minsan nagre-rebelde, o minsan nagtatanong, Lord, bakit naman ako pa sa dinami-dami ng tao? Ako pang nakaranas ng ganito, pamilya pa namin ang tinamaan ng ganito. May mga pagkakataon sa buhay natin na ito'y nangyayari kapag hindi mo alam ang tunay mong posisyon sa harapan ng Diyos. Pag hindi mo nakita ang tunay mong kalagayan sa kanyang harapan, kung mahal ka ng Panginoon, wala nang question pa sa kung ano ang nangyayari every day. Napakaraming bagay na hindi kayang sagutin ng limitanong isipan sa kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Kadalasan, kapag ka nag-pray ka kay Lord, may mga panahon na minsan baliktad yung nangyayari sa hinihingi mo. Lord, pagpalain mo kami, sunod-sunod naman ang bayarin ng darating sa buhay mo. No? Lord, tulungan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon. No? Biglang darating naman yung mga panganib sa buhay. Kasi yun ang hiningi mo kay Lord. Lord, ingatan mo kami. Paano makikita pag-iingat ni Lord kung hindi mo makikita na mayroong mga panganib? At after ng mga panganib na yun, makikita mo kung paano kang iningatan ng Diyos. Lord, ilayo mo kami sa mga bigat na mga karamdaman. Biglang dumating yung mabigat na karamdaman. Subalit nakita mo na si Lord na nagpapagaling. May mga pagkakataon na ganoon sa buhay natin. Ngayon, kung makikita mo ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos, hindi na question pa sa iyo. No? Kung dumating man ang karamdaman, dumating man ang kahirapan, dumating man ang mga pagsubok, alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang tanong, bilang mananampalataya, iniibig ng Diyos, madalas ka bang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo hawak? No? Pag-aalala sa kung ano ang mangyayari. Bata ngayon, wala nakita ako. Kasawain mga si pastor na tangi bawal ko mo akong 5,000 na ano. Iniyalang ko na kita makaulong yan. No? Madalas ka bang nag-aalala sa mga bagay, mga bagay na pansamantala? Mga bagay na mamawala? Na akala mo doon na umiikot yung buhay mo? Kung gano'n yung nagiging kalagayan mo bilang mananampalataya, muli mong i-check ang iyong sarili, ang katayuan mo sa harapan ng Diyos, kung ano ang tingin mo sa iyong sarili bilang pinaging anak ng Diyos. Sapagkat kung alam mo mahal ka ng Diyos, alam mo hindi kanya pababayaan. Kung ikaw ay pinaging anak ng Diyos, mayroon kang Ama sa langit na kailanman hindi nagpapabaya. Mga bagay minsan na inaalala natin ang kinabukasan ng trabaho. No? Mga panahon minsan na kinakailangan mong mamili. Piliin mo ang trabaho na kapag ka Sunday, halos hindi ka din makapaglingkod pa kay Lord. Malaki yung sahod. No? Marami kang mabibili. So minsan, ang desisyon natin ay nakadepende kung paano mo nararanasan ang pagiging anak ng Diyos. Paano mo ini-enjoy yung fellowship mo sa Panginoon. Paano mo nalalaman yung posisyon mo sa harapan ng Diyos. May mga panahon na parang hindi mo makita ang iyong sarili bilang anak ng Diyos, na meron kang Ama sa langit na nagkakaloob ng pangangailangan mo. Ang totoo din minsan hindi nagpabayaan ang ating Ama sa anumang kalagayan sa buhay natin. Palaging mayroong katugunan ng ating Ama sapagkat mahal ka ng Ama sa langit. Meron kang kapanatagan sa kalooban kung lubos ang tiwala mo sa iyong Ama sa langit. At makita mo ang iyong katayuan sa kanyang harap bilang pinaging anak. Maaari mong pagtanggapin ang katotohanan ito na ikaw nga ay pinaging anak na ng Diyos. No? Kung kaya mong tanggapin ang katotohanan ito, hindi ka nagaano mag-aalala sa kung ano man ang magiging kalagayan. Hindi ka na mag-aalala, minsan ngayon nag-iisip ka gusto magkatrabaho. Pero iniisip mo, ano po yung trabaho ang papasukin ko? Masyado problemado ka na. Ang
Ang tanong, kumusta? Mayroon ka bang tatay sa langit na maaaring mag-provide ng pangangailangan mo? Minsan ang Diyos ay tumutugon sa paraang hindi natin kayang isipin. For better or worse, the family into which we are born have a huge impact on how we grow up and live. Ikaw ay ipinanganak sa isang pamilya. Tayo ay isang pamilya. At mayroon tayong iisang tatay sa langit. Unawain po natin ito. Kagaya ito ng isang pamilya na ating kinagisnan. Malaki yung impact sa atin ng ating tahanan. Hindi mo maaaring isisi sa yung teacher yung kung naging ano ka, kundi number one sa loob ng tahanan. Merong iba na lumaki sa tahanan na hindi naranasan ang pagmamahal. Pakiramdam nila, rejected sila. Lumaki sila na hindi kasama ang mga magulang. Merong iba na lumaki sa bahay na nakaranas ng pang-aabusong pisikal, nakaranas ng pang-aabusong sexual, nakaranas ng pang-aabusong emosyonal. Naranasan nila ang masasakit na salita. Araw-araw, na hinahayaan lang silang may mga tahanan na hinahayaan lang silang magbabad sa telebisyon, sa phone, sa social media at internet. Nang ipinipit sa isip at kalooban ng mga bata ay galit, buot, masamang salita, mga biro na mahahalay at kahalayan. So may mga pagkakataon, minsan lumaki ka sa ganong community, ganong family. Dahil ang busy yung mga magulang, hinayaan ka. Actually, nagkakaroon ito ng impact sa buhay ng mga bata. At kung ano man yung lumabas sa pamilyang iyan, yun yung naging bunga, no, ng pag-aalaga o kapabayaan ng magulang. Subalit, no, unawain po natin ito, no? May mga panahon naman na lumaki sa isang tahanan, lumaki sa isang bahay o pamilya na walang Bible reading, walang family prayer and devotion. Minsan, meron pa akong narinig na tatay na nag-advise sa kanyang anak na nagbibinata. Sabi ng kanyang tatay, make sure you have a safe sex. Ito ay isang katotohanan. Bakit po? Kasi maging yung tatay walang takot sa Diyos. At yung kanyang pamumuhay ay ganun din. A child growing up in that kind of home is bound to be damaged by it. Unless the grace of God, through the gospel, lays holds on him. Unawain niyo ito. Minsan may mga lumaki sa ganong uri ng tahanan. Hindi man ninyo naranasan yung pamilya na kagaya ng sinasabi ng Biblia. Ngunit magpasalamat kayo. Bakit? Dahil inabot kayo ng mabuting balita at ang biyaya ng Diyos ang sumakop sa inyo ngayon. At ngayon kabahagi kayo ng isang pamilya na mayroong nag-iisang tatay sa langit na kanyang ipinaranas ang kanyang pag-ibig. Kung naranasan mo ang ganung pamilya, mapalad ka pa din dahilan mayroong Panginoon na siyang nagsaklulo sa iyo upang maabot ka ng mabuting balita. Binago niya ang kalooban mo, maging direksyon ng buhay mo, kayang baguhin ng Panginoon. Regardless ng history, background ng pamilya natin, kayang baguhin ng Panginoon yung direksyon ng buhay mo ngayon. Dahil sa mabuting balita na iyong tinanggap, hindi ka magiging bunga ng iyong tahanan oras na tinanggap mo ang mabuting balita sa buhay mo. Magbabago ang direksyon mo. Other children grew up in godly homes where love and kindness are daily fare. Tinatrato ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na may kahinahunang paggalang. At may asawang babae naman na pumapasakop at nangungusap na mayroong paggalang sa kanyang asawang lalaki. Nakikita ito ng kanilang mga anak.
Ang kanilang mga anak ay natututunan ang daan na dapat lakaran ayon sa salita ng Diyos at nakikitaan ng magandang halimbawa ang mga magulang. Madalas silang nagbabasa ng salita ng Diyos at sama-samang nananalangin. Tuwing linggo, sama-sama ang buong pamilyang nananambahan kasama ang lahat ng mga kapatiran. Growing up in that kind of home will have different impact on the children. Their position as children in that kind of home greatly affects how they think and live. Subalit, ganun yung dalawang realidad na nangyayari sa daigdig natin ngayon. Ngunit kagaya ng sinabi ko, kayang baguhin ni Lord ang direksyon ng buhay ng sino man na nakaranas ng ganoong tahanan. Maaaring minsan pinangarap mo ang ganyang uri ng pamilya na pagpapalaki sa iyo bilang anak. Subalit hindi mo naranasan at hindi mo na-enjoy yung godly upbringing. Ngunit bilang naligtas na born again sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos at meron kang godly family. Meron kang perfect Father in heaven, minamahal ka niya, at mahalaga ka sa kanya bilang kanyang anak. Sabi ng Romans chapter 8, verse 16 to 17, Romans 8, 16 to 17, the Spirit Himself testifies that our spirit, that we are children of God. So napakahalaga ng tungkulin ng banal na Espiritu sa buhay natin. Na matanggap mo ang katotohanan na ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Maranasan mo, maramdaman mo, may mga panahon minsan, kagaya ng inawit natin kanina, na hindi na tayo nabubuhay sa pakiramdam. Kundi nabubuhay tayo sa katotohanan. Kung ano mang diniklara ng salita ng Diyos, yun ang katotohanan. Bakit po? Sapagkat may mga panahon, dahil yun ang naging upbringing natin sa ating tahanan, hindi mo maramdaman ngayon kung paano yung maging anak. Nakaka-apekto ho yun. Ngunit, hindi mo maramdaman yung ganung kalagayan, narito ngayon ang katotohanan, hindi ka nabubuhay ayon sa pakiramdam. Bagkus ayon sa katotohanan na ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Amen po. Amen. So kung ano man ang diniklara ng salita ng Diyos, yun ang tanggapin mo natin. Na ikaw ay tinanggap na bilang kanyang anak, pinaging anak ng Diyos, tanggapin mo ganung katotohanan. And if children, heirs of God and fellow heirs of Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Darating ang araw, magiging kahalintulad tayo ni Jesus, sapagkat ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Iyan ang ating katayuan sa pamilya ng Diyos na pinaging anak. At ito naman ang humuhubog sa atin kung papaano tayo mag-isip at papaano tayo mamuhay at paano mo makita ang sarili sa gitna ng mga pagsubok at mga temptation sa daigdig na ito. Anak na ako ng Diyos, hindi na ako dapat pang makisawsaw sa kanyang mga bagay. Anak na ako ng Diyos, so hindi na dapat pang makita sa akin ang ganitong mga bagay. Sa aking pananalita, bago na sapagkat ako'y pinaging anak na ng Diyos. Ano man ang gagawin ng isang mananampalataya ay mayroong kabanalan. Ano mang desisyon ang kanyang gagawin, walang ibang mag-glorify kundi ang Panginoon. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones sa kanyang aklat na Children of God, page 23, sabi po ng aklat na ito, I do not feel this is perhaps, I do not feel that this is perhaps the greatest weakness of all in the Christian church, that we fail to realize what we and who we are. Hindi ito makita, sabi niya, no? Ito yung malaking kahinaan ng iglesia na hindi ma-realize ng mga believer kung sino siya at kung ano siya sa harapan ng Diyos. Kadalasan, hindi maranasan ng isang believer ang maging masaya dahil hindi niya makita ang sarili sa kalagayan ng isang maluwalhating pinaging anak ng Diyos sa gitna ng mga temptation and trials. Para may mga mananampalataya ng kasiyahang nagbibigay sa kanila
sinasabi na walang iba kundi ang daigdig. Bakit po? Sapagkat hindi nila ma-identify ang kanyang sarili bilang pinaging anak ng Diyos. Subalit, kung alam mo yung sarili na ikaw ay anak ng Diyos, identify mo na yung sarili, hindi mo na kinakailangan pang makisabay sa kung ano ang takbo ng daigdig na ito. Ang dagdag pa niya sa page 24 ng kanyang aklat, if only we realize who we are, then the problem of conduct would almost automatically solve. The more I read the New Testament, the more I am impressed by the fact that every appeal for conduct of good living and behavior is always made in terms of our position. May kinalaman sa kung anong kalagayan natin bilang mga manampalataya. Godly conduct rests on our understanding of our true great position as children of God. Kung paano kang mabuhay ngayon, ito'y may kinalaman sa iyong pagkaunawa kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung hindi mo naunawaan ang tunay mong kalagayan sa kanyang harapan, mamumuhay kang kagaya ng daigdig. Parang kagaya ito ng kalagayan ng, kumbaga, may mga pagkakataon minsan, may mga asawa na naisipan nilang ampulin yung isang batang nasa kalsada. So, kinuha po nila, inayos nila yung papeles ng batang ito, so, namuhay na kasama nila. Pero ang batang ito, halos lumaki sa kalsada. Namumuhay ng pagkagabi, hindi niya alam kung saan siya matutulog, hanggang sa mga panahon na natutunan niya magnakaw, mag-snatch para mabuhay. Nung nandun na siya sa bahay, na nag-ampun sa kanya, ang kanyang ginawa, may nakita siyang isang daan, kinuha niya, tinago niya. Ang nasa isipan niya, para mabuhay siya, kinakailangan niya ng pera at makabili. Hindi niya nakita kanyang kalagayan na nandoon na siya sa bahay ng mag-asawa na itinuring na siyang anak na kung ano mang meron doon sa bahay na yun, ay pagmamay-ari niya na din. So hindi niya na kinakailangan pang maghanap ng makakain sapagkat may pagkain doon. Hindi niya na kinakailangan maghanap ng matutulugan sapagkat may matutulugan siya doon. Hindi niya na kinakailangan maghanap ng damit sapagkat mayroon ng damit na ipoprovide sa kanya. Ganon yung kalagayan, ganon ang kalagayan kapag ka ang isipan mo, alam mong ikaw ay anak, pinag-anak na ng Diyos, less na din ang iisipin mo sa mga bagay na darating. Bakit po? Sapagkat alam mong ipinoprovide ng Panginoon ang pangangailangan mo. So ganyan din ang ating mga desisyon, ang ating pamumuhay. The way na mag-isip ko tayo, mayroong kinalaman sa pagiging anak. Naunawaan niyo po? No? O ang isip natin, kinakailangan natin magsumika para sapagkat kung hindi ka gagawa, hindi ka mabubuhay. Totoo naman na kinakailangan mong gumawa, pero unawain mong kalagayan mo na mayroon pong Ama sa langit. Ano sabi po ng aklat ng Book of Psalms, I think 27, ano sinasabi ng talata? Na agang-aga kung gumising at gabing-gabi kung humimlay, ngunit ang mahal ni Yahweh ay kanyang pinagpapahinga. No? Bakit? Mahal ng Panginoon eh. Nandun palagi ang provision ng Panginoon. So, unawain po natin ang ating kalagayan. Mabubuhay ka sa ilalim ng pagpapala ng Diyos kung alam mo ang tunay mong kalagayan sa kanyang harapan. Kapag nakita mo ang katotohanan ito, at hahayaan mong hubugin ka nito, nito pagkakakilanlan mo, yung identity mo, hindi mo hahayaang ipahiya ang tatay mo sa langit sa pamumuhay na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Narinig niyo na ho ba? Uy, born again pala yan. No? Uy, born again ka na pala? Oh, ba't ganyan ang buhay mo? Sino kong napapahiya? Kapag kang anak nakagawa ng mali, kasi anak yan Diba? Napapahiya mga magulang, uy, malaki na. Maayos naman pagpapalaki sa kanya. Bakit ganyan yan? Mga kapatid, napapahiya
ang ating Panginoon kapag tayo'y namubuhay na labag sa kanyang kalooban. Kapag kinonfront ng Bible o kinunbi ka ng Banal na Espiritu, mahalaga yung pakikinig. Kung merong makahalaya sa isipan o pamumuhay, ating itong isinasaayos na may isang puso ang salita ng Diyos, na ikaw ay pinaging anak ng Diyos at hindi na dapat makitaan ng kadiliman sa buhay. Your new identity motivates you to grow in holiness. Secondly, our future hope is that when Jesus comes, we will be like Him. No? Pag bumalik na si Jesus, tayo po ay magiging katulad niya. Sino ho ba ang wala ng struggle pa sa kasalanan? Sumigaw na ng amen. Wala nang struggle pa sa kasalanan. Say amen. No. Mali ho. Lahat tayo may struggle sa kasalanan. Malamang minsan hindi natin napapansin, nagkakasala pa rin tayo. No? So meron tayong struggle. Subalit pagdating ng araw na maging kahalintulad kay ni Jesus, wala ka ng problema sa kasalanan. Magiging perfect ang kalagayan. Mayroong tatlong bagay tayong dapat natandaan patungkol dito. Our future state is not yet completely revealed or known. Hindi pa ho. Darating pa lang. So, in verse 2, sabi ng talata, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Paparating pa lang po. Okay? So, yun ang inaantay natin. At habang inaantay natin, ano yung pamumuhay po natin? So una, ipinapakita ng talata na magiging kahalintulad ka ni Kristo. Ano ibig sabihin na magiging kahalintulad? Darating ang araw, yung katawan ni Jesus na panlangit ay magiging katawan mo din. Wala nang kamatayan pa si Kristo, wala ka na rin kamatayan pa. No? Kung perfect na si Jesus, magiging perfect ka din. So ganoon na magiging kalagayan po natin. Kung wala nang karamdaman, kung may karamdaman dito, sa langit, wala nang karamdaman. Magkakaroon tayo ng glorified body. No? Sa kasalukuyan, nasa pagkasira pa ang ating kalagayan kung bakit mayroong karamdaman, pabago-bagong kalagayan ng panahon at kapaligiran. Ang tunay na kalagayan natin, kapag bumalik si Kristo, glorified perfection na. Kung saan malaya na tayo sa lahat ng uri ng karumihan at kasalanan. Subalit habang namuhay tayo sa daigdig, nais tayong hatakin ng kaaway na mahulog sa kasalanan dahil sa likas na kahinaan ng ating laman. Ngunit, salamat sa Diyos dahil mayroong banal na Espiritu na tumutulong sa atin upang labanan ang gawa ng laman at patuloy na lumago sa kabanalan. Hayaan natin patuloy na makatagpo ang banal na Espiritu sa araw-araw na patuloy niyang pangunahan tayo. Kinilala ni John na ang magiging kaganapan ng lahat ng ito pagdating ng panahon. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi pa natin nakikita. 1 John chapter 13, verse 12, now we see in a mirror dimly, but then face to face, now I know in part, but then I will know fully just as I also have been fully known. Sa ngayon, tila isang malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:12, no? Malabong larawan, hindi pa ganap, hindi pa lubos. Kumbaga, i-picture of pa natin ano ang langit, hindi ho natin lubos maisip ano ang langit, anong meron sa langit. Kung imagine natin ang langit, parang sa Book of Revelation, parang imposible. Kasi, yung mga bagay na darating sa langit, wala pang anumang bagay na maaaring makapag-picture out kung ano ang kapareho. Darating pa lang. So, sabi ni Apostle Paul, parang isang malabong larawan ang nakikita natin sa langit. Ngunit pagdating ng araw, ito ay magiging ganap. Pinagtibay ito ni Apostle Paul, Colossians chapter 3, verses 2 to 4. No? Sabi ni Apostle Paul, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayo kasama niya. At makikihati sa kanyang karangalan. Unawain po natin ito.
Ang sabi niya, habang tayo nabubuhay sa daigdig, anong bagay na isa-isip? Mga bagay na panlangit. Mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi yung mga bagay na pansamantalang mawawala. Bakit po? Sapagkat sabi niya, namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago kay Kristo. Amen. Si Jesus ang tunay na buhay ng bawat mananampalataya. So, kapag nahayag si Kristo, sabi diyan, mahayag din tayo kasama ni Kristo. Kailan ito mangyayari? Pagdating ng araw, panahon na bumalik na si Jesucristo. So, hindi man maabot ng ating isipan ang magiging kalagayan natin sa langit, ngunit lubos tayong umaasa at nagtitiwala sa Diyos na higit pa ang magagawa niya kaysa sa kaya natin isipin. Our future hope of being totally conformed to the image of Jesus Christ should motivate us to holiness now and through the power of the Holy Spirit. Our future transformation is linked to seeing Jesus just as He is. No? Sapagkat makikita natin siya sa likas niyang kalagayan. Sa oras na makikita natin na mukhaan si Kristo sa likas na kalagayan, sa isang kisap mata, matutulad tayo sa Kanya at magiging ganap ang ating kabanalan ng ating katawan, kaluluwa at espiritu bilang mga pinaging anak ng Diyos. Kaya nga, pag nag-rapture, wala nang magsasabi kang, wait Lord, magsisisi muna ako sa aking kasalanan. Lord, sandali lang, aayusin ko muna buhay ko. Wala na. Bakit po? Sa muling pagbabalik ni Jesus, ang magaganap ay isang kisap mata, babaguhin niyang lahat. Yung struggle ka sa gitna ng mga persecution, yung struggle ka dahil sa kasalanan, biglang mababago ang lahat at biglang perfect na ang kalagayan po natin. So, makikita din ng mga unbeliever, makikita din ng mga unbelievers si Lord, ngunit ito po ay sa final judgment. No? Hindi mababago, makikita nila si Lord, ngunit hindi mababago ang kanyang kalagayan. Sa atin, sa muling pagbabalik ni Kristo, pag nakita mo na si Jesus, mababago ang kalagayan mo. Ngunit sa unbeliever, hindi mababago. Ano po ang magaganap? So, hindi magbabago ang kanilang kalagayan. Ngunit ang kanilang mararanasan, hatol, kahihiyan, kapighati ang walang hanggan. Makikita nila si Jesus bilang makatarungang hukom na nasa trono ng kabanalan. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. No? Manatili sa Panginoong Jesus. Bakit po hatol? Sapagkat hatulan tayo sa ating kasalanan. Alam niyo, yung mga tao nasa impyerno, wala hong kapayapaan sa kanila. Hindi lang dahil sa init ng lugar ang kanilang nararanasan. Bagkus araw-araw, nararanasan nila yung guilt sa kanilang kalooban. At nire-remind sila ng kanilang ginawa sa daigdig, dito sa lupa. Kung ang kasalanan nalilimutan natin dito sa daigdig, ngunit doon sa impyerno, hindi ho malilimutan ng mga tao kung bakit sila napadpad doon, maririnig sa kanilang isip yung kanilang mga ginawa na kasalanan. Ito yung paulit-ulit na magre-remind sa kanila. At iisipin nila ang mga bagay na pagkakasala sapagkat yun yung naging dahilan kung bakit sila nandoon. At hindi na tinanggap si Jesucristo bilang tagapagligtas sa kanilang buhay. So ganun ang magiging kalagayan. Matindi ho yung torment na mararanasan ng sino mang napahamak. Pansinin po natin. Marami nakakita sa Panginoong Jesus, maging si John, nakita niya, na-witness niya, maging earthly minister ni Jesus. Believers have seen Him with eyes of faith. Unbelievers who have lived in sin have not seen Him or known Him. According to 1 John 3:6, ngunit sa kanyang muling pagbabalik na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian, lahat ay makakakita sa Kanya. Sa muling pagbabalik ni Kristo, lahat ng pinaging anak ng Diyos na nananalig sa Kanya ay ganap na niyang babaguhin, magpawalang hanggan. Bagamat wala pa tayong kompletong detalye tungkol sa langit na nag-aantay sa atin, mapagkakatiwalaan naman natin ang kanyang pangako
na ating makikita siya at matutulad sa Kanya magpawalang hanggan. Sa Kanya sa magpawalang hanggan. Our future transformation is certain and will be instantaneous. Tiyak po, ang ating pong pagbabago. So, tiyak ang ating pag-asa. Hindi ito katang-isip lamang o opinyon ng sino mang tao. Dahil pinagtibay mismo ito ng mga alagad, lalong-lalo na ni John. Tuloy-tuloy ang pagbabago kasama ng ating katawan ang magaganap dahil pinagtitibay ito ni Apostle Paul. 1 Corinthians 15, verse 50 to 53. Sabi mo ng talata, pakinggan po natin ang katotohanan ito. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. 51. Pakinggan ninyo ang liwanag ito. Hindi mamamatay ang lahat. Okay? Hindi mamamatay ang lahat. Bakit po? Sapagkat yung abutan ng Panginoon sa panahon ngayon o panahon na darating, hindi na sila makakaranas ng physical death. Kaya sinabi ng talata na hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisak mata. Kasabay ng huling tunog ng trumpeta, pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ng katawang namamatay ng di namamatay. Higit pang pinagtibay ito ni Apostle Paul sa Philippians 3, 20-21. Nung sinabi ni Apostle Paul, sa kabilang dako, ang langit ang ating tunay na bayan. Praise God. Bagaman tayo mga citizen ng daigdig na ito, bukas, eleksyon, magbubuto ho tayo. Magpipili ng mga kandidato. Subalit sabi ng salita ng Diyos, ang tunay nating bayan ay ang langit. Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Sa katawang lupa, nalanahan ang kasalanan, ngunit habang tayo nagpapatuloy sa tulong ng banal na Espiritu, binabago niya tayo hanggang maging lubos hanggang maging lubos ito sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, sa kasalukuyan, ganito yung kalagayan ng buhay natin. Oo, aminin natin. May mga panahon na ngihina tayo sa ating pananampalataya. May mga panahon bumabagsak tayo sa pagkakasala. May mga panahon minsan nag-aalinlangan tayo. May mga panahon na nararanasan natin ang mga bagay na iyan. May mga panahon hayag. May mga panahon medyo tago sa iba yung ating pinagdadaanan. Ngunit ganoon yung katotohanan. Subalit sa kabilang banda, ito po ay babaguhin ng Panginoon pagdating ng araw. Subalit habang tayo nabubuhay, bilang mananampalataya sa daigdig na ito, magpatuloy ho tayo sa Panginoon. Bakit po? Inaayos ni Lord ang ating kalagayan. Binabago ang ating pamumuhay. Binabago ang ating isipan. Ngayon, paano mababago ito? Maging laman ng puso't isipan mo na ikaw ay pinaging anak ng Diyos. Makitaan ka ng tunay na identity ng pagiging anak ng Diyos. Every time na may gagawin kang iisipin ka, ako'y pinaging anak ng Diyos. Ako'y kanyang tinanggap na bilang kanyang anak. Hanggang patuloy tayong baguhin, Lord. Subalit ang magiging kaganapan ng lahat ng ito sa panahon na tayo humarap na sa Kanya. So everyday, mga kapatid, nasa digmaan tayo. Unawain natin ang ating kalagayan. Mayroong gerang nangyayari. Bawat araw. And kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Okay. I think nakapasok po itong dalawang picture na ito. Kung kilala niyo ang dalawang ito. Minsan sinasabi natin mahirap maging mabuhay bilang mananampalataya. Sinasabi natin mahirap mabuhay
bilang mga mananampalataya sa kadahilanan na minsan nananalaykay sa atin yung buhay dito sa daigdig. Nabuhay kasi tayo sa haba ng panahon, nabuhay tayo para sa ating sarili. Gusto ko lang ipakita ang picture ng dalawang ito. So, itong isang to, yung tatay na namatayan ng anak at nabangga yung kanyang anak sa naiyak. Okay? Naalala niyo ho, itong nakarang linggo lang ito. Okay? So, paalis na ho siya, papunta na ho siya ng abroad, sasakay na ho siya, biglang nasagasaan, accidentally, nasagasaan yung kanyang anak, namatay. Ito naman po, tatay, nung mayroong mag-ina na namatay at siya yung hatay. Okay? Pero sa interview, lumalabas, itong isang to, sabi ng tatay, okay na po ako. Napatawad ko na yung driver. Ayoko pong ipasara ang solenoid. Yung mga driver doon, may pamilya rin po sila. Yung mga pasahero, kailangan din nila. Kailangan din sila. Kung may pagkukulang ang kumpanya, yun ang punan ninyo. Regular na drug test, seminar, at oras ng trabaho, dapat sakto lang. Tao sila, hindi sila robot. Para safe lahat. Safe sakay mo. Yung pamilya mo, pamilya ko, sana kasama ko ngayon. Pero dahil isa lang driver nila, ganito ang nangyari sa amin. Okay? Ito naman ang sinabi ng isa. Hindi ko po mapatawad dahil buhay po ang kinuha. Kaya ang gusto po namin, mabulok sa kulungan para mabigyan ng hustisya ang anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa aking asawa, lalo na sa aking anak na nawalan ng buhay. Ikaw, nakakakain ka pa. Ang anak ko, wala na. Kaya yung kasalanan mo, walang kapatawaran yan. Dapat, at tandaan mo yan, korte na lang ang bahala sa iyo. Okay. Pansinin po natin ang dalawang kwento ng dalawang tatay. Parehong namatayan, ngunit yung isa ay nagpatawad, yung isa ay hindi. Yung isa ay mananampalataya, yun po ay Seventh-day Adventist. No? At itong isa ay hindi ho mananampalataya. Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung isa nakapokus sa eternity. Yung isa nakapokus, nakasentro sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Subalit yung isa, nakasentro ang Diyos sa kanyang buhay. Madali bang magpatawad o hindi? Hindi ho madali magpatawad kapag ang kinuha sa iyo, napakahalaga na sa iyo. Ngunit kung ang pinakamahalaga sa iyo ay ang Diyos, magiging katulad ka niyo. Ang Lord ang nagbigay, siya din ang kukuha. Kaya ang pagpapatawad ay nandoon. Dito ho natitest yung pagiging mananampalataya. Saan ba tayo nabubuhay? Sa mga bagay na pansamantala o mga bagay na pangwalang hanggan? May mga panahon minsan ang bilis nating masaktan. Bakit po? Kasi minsan ang sentro ho natin, ang nasa sentro ng buhay natin, mali. Pamilya yung sentro ng buhay natin. Trabaho yung sentro ng buhay natin. Sarili yung sentro ng buhay natin. Ngunit kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, mauunawaan mo din maging ang eternity. Masakit na mawalan ng mahal sa buhay. Pareho sila, masakit. Yung isa hindi gaano makita. Bakit? Nakapokus sa eternity. So, ngayon, sabihin na natin, kasi kadalasan natin sinasabi, mahirap maging Kristiyano. Subalit meron tayong halimbawa, unang-una si Kristo. Pangalawa yung mga alagad. At ngayon sa panahon natin, mayroong Kristiyano, Seventh-day pa, no? Na natutunan niya magpatawad. Kasi alam niya yung kanyang posisyon sa harapan ng Diyos. So, pangatlo, understanding our present position and our future hope will motivate us to grow in holiness now. So sabi ng verse 3, kaya ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo siya'y malinis.
So may pag-asa sa Panginoon, mahalaga na tayo po ay namumuhay sa kabanalan. Malinaw na ang lahat ng umaasa sa muling pagbabalik ni Kristo namumuhay sa kabanalan at kalinisan. Ito yung application of verse 2, na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya dapat mamuhay tayo na mayroong katuwiran at kabanalan. Kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu araw-araw at makikita sa atin ang tatlong bagay na ito. Unang-una, we must fix our hope in Jesus. We must fix our hope. Ipako natin ang ating pag-asa kay Jesus. Sa Panginoong Hesukristo ang ating pag-asa. Binanggit po ni John yung hope, yung pag-asa ng mga believer ay nakatuon sa persona ni Kristo. Hindi ito yung uri ng pag-asa sa mga espekulasyon or circumstansya o positibong pananaw lamang na darating, kundi nakapako kay Hesukristo, ang persona ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ang katotohanan na sa kanya nakasentro ang ating pag-asa. Pag-asa na muling magbabalik si Kristo kapag naipaghanda na tayo ng lugar na matitirhan ayon sa 1 John 14 verse 2. So, sabi ni Jesus, if I go and I prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. Hindi niya tayo pababayaan. Babalikan tayo ng Panginoong Jesus kapag naipaghanda na tayo ng tirahan. Ang ating buong pag-asa at pagtitiwala ay ipako natin kay Hesukristo. Mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, muling magbabalik na si Kristo. Ang pag-asa ay isa sa mga tatlong cardinal virtues na binanggit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13 verse 13. Faith, hope, and love. Bilang Kristiyano, ipako natin kay Kristo ang ating pag-asa dahil sa Kanya wala tayong kabiguan. Ang depression ngayon ay laganap na karamdaman ng mga tao. Ito'y pagpapakita ng kawalang pag-asa. Ngunit kung tayo ay manghahawakan sa pangako ng salita ng Diyos at palaging puspos ng banal na Espiritu, walang lugar sa buhay natin ang kabiguan. Sabi po ng Romans 15:13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Our God is the God of hope, and the hope that He gives center on the Lord Jesus Christ. So, patuloy natin ituon ang ating sarili sa Kanya. We must to know Him in His holiness. Verse 3, see, tulad ni Kristo siya'y malinis. Halos sa sulat ni John, madalas niya ipahayag na ang Diyos ay banal. Si Kristo ay matuwid. Napakahalaga na tayo po ay maging kahalintulad ng Panginoong Jesus na mayroong kabanalan. Kung kinikilala natin ang Diyos at si Kristo ay banal, dapat din tayong mamuhay na may kabanalan. Yung alam mo na mga bagay na immoral, dapat itinatakwil. Yung nalaman mo na ang katotohanan, dapat na inaayos mo na ang iyong sarili. Binabago tayo ng kabanalan ni Kristo. Yamang kilala natin siya at alam natin ang katotohanan. And lastly, we must purify ourselves so that we will grow to be like Him. John 3:3, First John 3:3, everyone who has this hope fixed on Him, purify himself. Sa Romans 8:29, sinabi ni Apostle Paul, tayo po ay tinakda ng Diyos na maging tulad ng Kanyang anak. Kaya dapat nating panatilihin ang katuwiran, kabanalan, si Kristo sa ating buhay sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan natin ang banal na Espiritu habang tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Napakahalaga ng Kanyang pagkilos sa buhay po natin. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, walang tutulong sa atin. Maaaring alam natin yung katotohanan, ngunit may mga panahon minsan o maatake yung ating kahinaan. Ngayon,
Kapag nasa ilalim tayo ng kapangyarihan, kapuspusan ng Banal na Espiritu, makakapanatili ho tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanyang ating sarili. Ang salita ng Diyos at ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang mapanatili ang kalinisan at kabanalan habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo. Jesus Christ is coming. When you see Him in His glory, you will be like Him. If you have your hope fixed on Him, you'll start cleaning house now. You don't want the Lord who is pure to come to a filthy house. Hindi po ba? Kapag kami darating at alam natin na sila darating, ang ginagawa natin, inaayos natin yung ating mga bahay sapagkat sila tutuloy sa ating tahanan. Lalong-lalo na kung alam natin darating mga taong kilala, aayusin natin yung ating bahay. Hindi natin nahayaan na yung mga bagay na nakatiwangwang, manatili ng nakatiwangwang. Gayon din po sa buhay natin. Kung alam mong muling magbabalik si Jesus, gayon pa lang, inaayos na dapat inaayos, nililinis na dapat nililinis, mabuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Ngunit ang lahat ng ito ay magagawa natin sa tulong ng Banal na Espiritu, na patuloy niya tayong pangunahan, patuloy niya tayong papag-apuyin hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen po. Tanggapin natin ang katotohanan ito. Ikaw ay mahal ng Diyos. At dahil sa kanyang pagmamahal na iyan, maranasan mo kanyang pag-ibig upang mabuhay ka na mayroong katulirang kabanalan. Makita mo na ikaw ay pinaging anak na ng Diyos. At yaman ikaw ay pinaging anak na ng Diyos, makita mo ang kalagayan na sa kanyang mga pinaging anak, hindi na dapat tayo nagpapatuloy pa sa anumang uri ng kasalanan. Makita mo ang iyong sarili na ikaw ay tinawag ng Diyos na maging kahalintulad ni Kristo. At kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maging kahalintulad ni Kristo, dapat na mamuhay tayo sa kanyang kabanalan. At ngayon, higit nating magagawa na magpatuloy sa kalinisan kabanalan kung nandyan po ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Tayo pong lahat ito ngayon. Inaasahan natin na muling magbabalik siya, sapagkat ito'y pangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Ano ang sinabi ng salita ng Diyos, ito ay totoo. At halos isang bagay ang inaantay natin na ma-fulfill na sinasabi ng kanyang salita. Si Kristo ay muling magpapalik. Isa sa katuparan ng Panginoon ang katotohanan ito. At sa umaga po ito, patuloy natin italaga ang buhay natin sa Panginoon. Patuloy natin italaga sa Kanya, patuloy natin ilapit sa Kanya ang ating mga sarili. May mga pagkakataon minsan sa buhay natin na nandoon tayo nahihirapan sa mga bagay-bagay na gusto nating mabuhay na tuloy-tuloy tayong susunod sa Kanya. Ngunit, para bang minsan kapag gusto mong sumunod, saka naman lalabas yung mga bagay na humahadlang sa buhay natin. May mga pagkakataon minsan gusto nga natin sumunod kay Lord, ngunit may mga panahon minsan na biglang lilitaw yung mga bagay na parang karibal ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat ang kaaway hindi ho titigil na guluhin ang buhay natin. At palaging gagawa siya ng paraan upang tayo po'y mahatak. Subalit mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay sapat.
upang tayo makapanatili, makapagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Damhin mo sa umagang ito ang kapangyarihan ng Panginoon na patuloy na bumabago. Hayaan mo na sa umagang ito ipaunawa sa iyo ng banal na Espiritu na kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, ikaw ngayon ay kanyang pinaging anak. Ikaw ay minahal ng Diyos sa gitna ng karumihan ng kasalanan. Ikaw ay kanyang nilinis at pinatawad. At ang plano ng Panginoon sa buhay mo ay maging kahalintulad ni Hesus Kristo. Dumaranas ka man ngayon at isang struggle ka sa pagsunod sa kalooban ni Lord. Subalit pwede mong hilingin ngayon sa Panginoon na punuan ka at puspusin ng kanyang banal na Espiritu. Kung struggle ka ngayon sa kasalanan at minsan ang kasalanan ito ay patago, hindi naman nakikita ng iba, ngunit alam ng Diyos. Gusto mo nang iwanan, subalit parang gapos ka na. Ang Panginoong Hesus ay tagapagpalaya ng sino mang binago. Tagapagpalaya sa sino mang nagagapos. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng Banal Espiritu, pwede mo siyang katagpuin ngayon at hilingin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na mabago ang kalooban ko. Magkaroon ka ng total dependence sa Banal na Espiritu ngayon. Napuspusin ka niya, punuan ka niya. Hallelujah. Sa umaga ito, patuloy nating ilapit ang ating buhay sa Panginoon. Let us bow our head and isentro mo ang iyong sarili sa Panginoon. As we sing this song, habang inaawit ng ating pong mga tagapag-awit ang awiting ito, iyuko mo yung ulo, ipigitan yung mata, isentro ang iyong sarili sa Panginoon. At anuman ang pangungusap ni Lord, sa panahon na hihirapan ka, ilapit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Buong katapatan mong sabihin sa Panginoon, anuman na yung kahirapan na yon, na hindi ka makapagpatuloy. Kung hindi mo makita ang iyong sarili, ikaw pinaging anak, hayaan mo na ngayong umaga na i-refresh sa iyo ni Lord ang katotohanan na ikaw ay kanyang pinaging anak na patuloy kanyang baguhin ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Sa umagang ito, habang nakapikit ang iyong mga mata, ilapit mo ang sarili sa Panginoon. Makipag-usap ka. Idulog mo ang anumang kabigatan, anumang kabiguan, anumang kasalanan sa Kanya. Kay Jesus ay may kalayaan, may panibawang kasilahan, at kapuspusan ng Banal Espiritu. Hallelujah. Sige po, patuloy ka makipag-usap habang inaawit ng mga musician natin ang awitin po ito. Come, Holy Spirit. Makipag-usap ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Naway katagpuin ka ng Banal Espiritu. Hallelujah. Spirit, falling
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sino man ang nakakaranas ngayon ng mga kabigatan, kabiguan, mga struggles sa kasalanan, mga panahon, Lord, na para sa amin lihim ang aming ginagawa at walang nakakakita. O Diyos, bagay na maliwanag sa iyo ang lahat. Kaya po, O Diyos, kung sino man sa amin nakakaranas ng ganitong mga kahirapan, kabigatan, pakikipaglaban sa gawa ng laman, I pray, Lord, na muli mong i-refresh sa kanilang puso, sa puso ng bawat isa, ang katotohanan na kami iyong ng pinaging anak. Ang katotohanan na kami ay iyong mahal. At katotohanan na kami ay nais mong maging kahalin tulad ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo ang maging perfect pagdating ng araw. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumakad sa katuwiran kabanalan mo. I pray, Lord, na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu sa araw-araw. Salamat po, Amang Banal, sa umagang ito. Hayaan mo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan ay patuloy namin maranasan. Hinihiling ko yung pagpalain ng buhay ng bawat isa mula po sa mga bata, yung ingatan ng kanilang pananampalataya. Maging mga kabataang ito, O Diyos, ang mga young from, Lord, ilayo mo sa anumang mga gawa ng kaaway. At kung ano man ang mga nakaraan sa kanilang buhay, iyong pawiin, Panginoon, at bigyan ng panibagong pag-asa na patuloy na hahakbang sa iyong katuwiran. Maging sa mga magulang na minsan ay hirapan, dakilang Diyos, I pray na iyong samahan, pagpalain ang kanilang buhay at patuloy na lubos ng umasa sa iyo at pagtiwalaan ka. Salamat po, Amang Banal, sa iyong salita. Hindi namin alam kung kailan ka muling magbabalik ang iyong anak na si Jesucristo. Subalit lubos kami nagtitiwala na sa kanyang muling pagbabalik kami makakasama sapagkat ang aming pag-asa ay tanging sa iyo lamang. Salamat po, Diyos, sa umaga ito. Hayaan mo ng iyong salita na aming tinanggap ang patuloy na aming panghawakan. Purihin ka po, Diyos. Ito po ang isang magdalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.